Hi, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your Gem ini, your tarot reader. So, water sign, alamin natin kung ano ang iyong energy or sitwasyon na may encounter. Thank you sa pagsuporta at pagsubaybay ng every upload ko sa aking channel. Just a reminder, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. This is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water sign, alamin natin kung ano ang iyong energy. Kung sakali mag-resonate sa iyo ang reading na ito, maaaring makakuha ka ng message para sa iyong sitwasyon. Water sign, give me your energy. Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me your energy. Water sign. You have 9 of Swords. An air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have 10 of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. You have 8 of Swords, an air sign. You have Knight of Swords, an air sign. You have Temperance, a strong Sagittarius. You have the Lovers, a strong Gemini. You have 10 of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You have 4 of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You have 2 of Pentacles, an earth sign, and the Moon, a strong Pisces. Tingin ko, this is some kind of a relationship with someone na may third-party situation. Maybe your person has a third party. Meron siyang iba na nililihim sa'yo. Something na bumabagabag sa puso't isipan niya. Hindi siya makatulog sa gabi kasi nagagawa niya ito. Hindi siya makapag-focus kasi nagagawa niya magsinungaling or maglihim sa'yo. At the same time, this is your feeling and emotion right now, water sign. Yung parang nahihirapan kang makakope up kasi alam mong niloloko ka ng taong mahal mo. Pinipilit mong kayanin ang lahat. You're trying to compose yourself. Pero ganun talaga. Pag nasaktan ka, masasaktan ka talaga. Lalo na ng taong mahal mo. You're still holding on with your person kasi mahal mo siya. Diba? You have 10 of Cups. Parang tinatry mo na kayanin ang lahat dahil sa pagmamahal na meron ka para sa kanya. Kasi alam mo, kayo ang destiny sa isa't isa, kaya hindi ka nagpapatalo. Hindi mo siya kayang bitawan, hindi mo siya kayang i-let go, kahit na pinagsasabay ka na sa iba. Kasi mahal mo siya. This is some kind of energy na hindi healthy sa relationship. You have to take action sa sitwasyon na meron ka. Huwag mong hayaan na paulit-ulit kang niloloko ng person mo. Kasi kung talagang mahal ka niya, rerespetuhin ka niya. Hindi niya sasayangin ang tiwala mo. Diba? Kaysa magstay ka sa person na pinaparamdam sa'yo yung pain. Paulit-ulit kang sinasaktan. Paulit-ulit kang niloloko at pinaglilihiman. Hindi ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal, dapat tuloy-tuloy. Hindi nadadivert sa iba. Yung alam mo yung nararamdaman ko sa energy mo, water sign, nagtitiis ka na lang. Maaaring merong involved na anak, maaaring may sarili na kayong pamilya. Nagtitiis ka kasi ayaw mong mabuwag ang pamilya nyo. Pinipilit mo na lang na kayanin para masabing kumpleto ang pamilya nyo, pero ikaw yung nasasaktan along the way. Ikaw yung nahihirapan. You have to take action. You have to make a decision. Hindi pwede na forever ka na lang na nalulungkot, hindi alam ang gagawin, pilit na kinakaya ang problema na mag-isa. Diba? Laging binabagabag
Lagi may bumabagabag. Kung may mag-chat sa kanya, parang alerto ka. Kasi nga, alam mo na may iba. Kung umalis siya sa bahay nyo, di ka mapakali. Kasi nga, may nililihim siya sa'yo. At alam mo sa sarili mo kung ano yun. You have to take action. Tandaan, kung mahal mo ang isang tao, kailangan may respeto ka. At may tiwala ka. Tignan natin. Water sign. King of Wands, a fire sign. The Chariot, a strong Cancer energy. Six of Swords, an air sign. Eight of Wands, a fire sign. And Five of Swords. Tingin ko, you're making a move. You will take action. Water sign. Tingin ko, you will move on from your person. Diba? Aalis ka kasama ang mga anak mo, ang pamilya mo, ang responsibilities mo. You will have this kind of courage na lakas ng loob na kaya kong mag-move on. Kaya kong i-let go this person kasi hindi na tama. Pero tingin ko, ikaw ang pipiliin niya over the other person. Your person is still passionate about you. Mahal ka pa rin niya. Maaaring mahirap tanggapin, may mga hadlang na parang hindi mo na ulit kaya magtiwala sa kanya kasi nga sa mga nagawa niya, that's normal. Pero tingin ko, you are winning the battle. Meaning to say, ikaw ang pipiliin niya. Nasa sayo na yan kung tatanggapin mo pa niya sa buhay mo. Tingin ko, nung nawala ka sa buhay niya, doon niya na-realize yung importansya mo at ng pamilya niyo. Doon siya nagkaroon ng desire na buuin ang pamilya niyo. Kung kailan ka nag-take ng action at umalis sa buhay niya. Doon niya na-realize na, I have to stand up para hindi masira ang pamilya ko. Kaya, gaya ng sabi ko, you have to take action. You have to make a move. Kasi minsan, ang iba nare-realize ang kahalagahan ng taong mahal niya kung kailan wala na. Wala siya sa buhay niya. Doon niya nare-realize na sayang yung mga pagkakataon na sana binigay niya na lang sa inyo, hindi sa ibang tao. Diba? May panghihinayang. Tignan natin kung ano ang advice na may bibigay sa iyong energy. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me some advice, oracle guide para sa water sign. Some advice. Show the world the real you, di ba? Huwag ka mag-hide sa takot, sa fear na magkahiwalay kayo. Pakita mo yung ikaw na this is your person's lost, hindi sa'yo. Di ba? Siya yung nanloko. Siya yung nanakit sa'yo. Siya yung dapat manghinayang pag nawala ka. Pakita mo kung sino yung taong pakakawalan niya. Adjustments are required. Sa moving on process mo, you need to adjust. Di ba? Kailangan maging matatag ka sa buhay. Huwag kang panghinaan ng loob. Meditate and contemplate. Pag-isipan, pag-nilay-nilayan ang mga nangyayari sa buhay, kung bakit mo na-encounter ito sa relationship nyo, kung bakit ito nangyayari sa pamilya nyo. Minsan may mga dahilan, may purpose. Ang lahat ng challenges na ibinibigay sa atin. Bring love into the situation. Diba? Ibalik mo ang pagmamahal sa sarili mo. Focus sa sarili mo at sa pamilya mo. Huwag mo nang isipin ng taong nanloko at nang iwan sa'yo sa ere. Kailangan i-prioritize mo ang sarili mo at ang pamilya mo. The energy is gaining momentum. Tingin ko unti-unting nag-iipon ng lakas ng loob yung person mo na bumalik sa'yo. Have faith in your dreams. Yung mga pangarap mo na mabuong pamilya mo, maaaring mangyari pa ito. Gaya na sabi ko, ikaw ang pipiliin niya over the other person. A new start is coming. There will be a new beginning para sa inyo.
Don't let pride get in your way. Soon, pag humingi ng apology ang person mo, tignan mo mabuti kung totoo na siya sa'yo. Wala na siyang nililihim sa'yo at seryoso siya na gusto niya ng second chance with you. Di ba? And by then, dun ka mag-decide kung tatanggapin mo pa siya sa buhay niyo, ng pamilya mo. Kasi gusto niya makumpleto ang pamilya niyo na kasama siya. Hindi niya kaya nang wala kayo sa buhay niya. At kung tingin mo, sincere siya at totoo sa apology niya, kaya mo siyang tanggapin and bigyan ng second chance, then don't let your pride get in your way. Diba? Accept. Ng buong buo, kung talagang mahal mo siya. At kung talagang sincere siya sa apology niya. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.